Kagagaling ko lang sa trabaho bandang 11:11 ng gabi ng gabing iyon, pagod ang katawan at ang isip ko gusto na lang umuwi at matulog. Aabutin ako ng halos 45 minuto bago makarating sa bahay dahil nakatira ako sa medyo liblib na lugar, malayo sa mismong syudad. Sanay na ako sa rutang iyon, ilang taon ko na itong dinadaanan at wala pa namang kakaibang nangyayari. Sa totoo lang, gusto ko pa nga ang mga biyahe ko tuwing gabi dahil tahimik ang kalsada, kakaunti ang sasakyan, at nagbibigay ito sa akin ng oras para mag-isip at mag-relax matapos ang mahabang araw. Ngunit may isang bahagi ng daan na kahit kailan ay hindi ko talaga nagustuhan, lalo na kapag gabi. Isa itong mahabang makitid na kalsada na diretsyo papunta sa bahay ko, napapalibutan ng makapal na kagubatan sa magkabilang gilid, at kakaunti lang ang ilaw sa poste. Kapag hating gabi, madalas pang bumababa ang makapal na hamog kaya halos ilang metro lang ang kaya mong makita sa unahan. Nasa 20 minuto na lang ang layo ko sa bahay nang pumasok ako sa kalsadang iyon. Wala akong kasabay na sasakyan at tanging tunog lang ng makina ng kotse ko ang maririnig. Bigla kong napansin, sa gitna ng hamog, ang isang maliit na kumikislap na ilaw sa unahan. Hindi ko agad matukoy kung gaano ito kalayo o kung nasaang bahagi ng kalsada ito. Kaya binagalan ko ang takbo ko. Habang papalapit ako, bigla na lang nawala ang ilaw, parang may pumindot ng switch. Medyo kinabahan na ako pero ipinagpatuloy ko pa rin ang pagmamaneho, dahan-dahan lang, siguro nasa 20 kilometro kada oras. Ilang segundo lang ang lumipas nang biglang may maliit na lumang kotse ang sumulpot mula sa gilid ng kalsada at huminto mismo sa harapan ko. Hindi na ako nakapreno ng maayos at bahagya kong nabangga ang likod nito. Nanlambot ang mga kamay ko sa gulat. Bumaba ako at tiningnan ang kotse ko pati ang kanila, halos walang gasgas o sira. Tahimik ang paligid at ang hamog ay mas lalong kumapal. Nakita kong may gumagalaw sa loob ng kotse nila pero hindi ko maaninag kung ano ang ginagawa nila. Pagkalipas ng ilang sandali, may lalaking bumaba mula sa driver's seat. Mukha siyang nasa gitnang edad at medyo malaki ang pangangatawan. May kakaiba sa kilos niya, palingalina siya at ni minsan ay hindi niya ako tinignan sa mata. Sinubukan kong maging kalmado at tinanong ko siya kung ayos lang ba siya at bakit bigla siyang lumabas sa kalsada. Sagot niya lang ay isang maikling pasensya na halos pabulong. Habang tumatagal, lalo akong hindi mapakali. Ayokong magtagal sa madilim at liblib na kalsadang iyon kasama ang isang estranghero. Sinabi ko sa kanya na mukhang wala namang sira ang mga sasakyan namin at uwi na lang ako. Ngunit nang hahawakan ko na ang pinto ng kotse ko, bigla niya akong pinigilan at sinabing gusto muna niyang tingnan ang likod ng sasakyan niya. Pumayag ako pero nanatili akong nakatayo malapit sa kotse ko. Napansin ko na paikot-ikot siya sa sasakyan niya na parang may hinahanap, kahit malinaw na sa likuran lang ang tama. Nang makarating siya sa passenger side, may nakita akong malaking anino na biglang umangat sa backseat ng kotse nila. Doon na ako tuluyang kinabahan. Walang pag-aalinlangan, tumalon ako pabalik sa kotse ko at agad kong nilock ang pinto. Isang lalaki ang bumaba mula sa likurang pinto ng kotse nila at pareho silang kumakaway sa akin na para bang pinapahinto ako. Nanginginig na ako sa takot kaya pinaandar ko ang kotse at mabilis na lumusot palayo sa kanila. Sa salamin sa likod, nakita kong bumukas ang mga ilaw ng kotse nila at tila sinusundan nila ako sa gitna ng hamog, pero matapos ang halos 30 segundo, bigla na lang silang nawala. Hindi ako umuwi agad. Huminto muna ako sa isang gasolinahan ilang minuto ang layo mula sa bahay ko at naghintay ng halos 15 minuto, siguraduhin lang na wala talagang sumunod sa akin. Hindi na sila dumaan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano talaga ang balak ng mga lalaking iyon, pero sa bawat pag-alala ko sa gabing iyon, ramdam ko pa rin na may masamang mangyayari sana kung hindi ako agad umalis. Minsan naiisip ko rin kung dapat ba akong tumawag ng pulis noon, dahil paano kung may iba silang nabiktima pagkatapos ko. Simula noon, hindi na kailanman naging payapa para sa akin ang pagmamaneho mag-isa sa gabi, lalo na sa mga kalsadang napapalibutan ng kagubatan. Noong panahong iyon, nagtatrabaho ako bilang driver para sa isang maliit na trucking company na nagde-deliver ng mga frozen na produkto sa iba't ibang estado. Sanay na ako sa mahabang biyahe, sa ingay ng makina, at sa pakiramdam ng pagmamaneho ng mag-isa sa gitna ng dilim. Kadalasan, 3 o 4 na delivery lang ang ginagawa ko bago bumalik sa warehouse at umuwi. Pero may mga araw na sobrang layo ng ruta, kaya hindi na posible ang umuwi sa parehong araw.
Kapag ganoon, napipilitan akong magpahinga muna sa isang truck stop o rest area bago ipagpatuloy ang biyahe kinabukasan. Isang gabi, matapos ang isang mahaba at nakakapagod na delivery, bandang 1:00 na ng madaling araw nang magsimula akong bumalik. Ramdam ko na ang antok at bigat ng katawan ko, kaya napagpasyahan kong magpahinga kahit isang oras lang. Ayon sa huling karatulan na nakita ko, may truck stop daw na 40 milya pa ang layo. Tahimik ang daan, diretso lang, at halos wala kang makikitang ibang sasakyan. Sa ganitong mga sandali, madalas akong parang nawawala sa sarili, nakatitig lang sa kalsada, hinahayaan ang isip na lumutang. Bigla, may napansin akong kakaibang kislap sa side mirror ko. Nang silipin ko, may mga ilaw ng sasakyan sa likod ng trailer ko, pero hindi ko makita ang mismong kotse. Ibig sabihin nito, sobrang lapit niya at nasa blind spot ko. Inisip ko muna na lilipat din siya ng linya at lalagpas, pero hindi siya gumalaw. Ilang minuto ang lumipas at nandyan pa rin siya, dikit na dikit sa likod ko. Kinabahan ako dahil alam kong kung kailangan kong biglang magpreno, siguradong babangga siya sa akin. Sinubukan kong huwag pansinin at ipagpatuloy ang takbo hanggang sa makita ko ang karatula ng rest area. Nang pumasok ako sa parking lot, sinilip ko ulit ang salamin. Ang kotse sa likod ko ay sumunod pa rin. Dahan-dahan siyang lumapit hanggang sa huminto siya, halos dikit na dikit sa trailer ko, masyadong malapit para makita ko siya ng maayos. Sa puntong iyon, sobrang kakaiba na ng lahat. Bumaba ako ng truck para tanungin sana kung ano ang problema, pero halos kasabay ng pagsara ko ng pinto ng driver's seat, bigla siyang umatras at mabilis na umalis. Sa mahinang ilaw ng parking lot, napansin ko lang na puti at kalawangin ang kotse niya, at ang driver ay mukhang isang matandang lalaki. Nag-ikot ako sa likod ng truck, sinigurong maayos ang mga kandado, at naghintay ng ilang minuto para siguraduhin hindi siya babalik. Pagkatapos, bumalik ako sa loob, pinatay ang makina, at doble tingnan ang lahat ng pinto. Pagod na ako kaya humiga ako at ipinikit ang mga mata. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulog nang bigla akong magising sa isang malakas na kalabog mula sa likod ng trailer. Tiningnan ko ang relo, lampas 3:00 na ng madaling araw. Ilang segundo lang ang lumipas, may isa na namang mas malakas na kalabog. Sumilip ako sa side mirror at may nakita akong mahinang anino na gumagalaw malapit sa likuran. Kumabog ang dibdib ko sa takot. Kinuha ko ang maliit na kutsilyo na lagi kong dala para sa emergency at dahan-dahan akong bumaba ng truck, iniwang bukas ang pinto para hindi gumawa ng ingay. Palapit ako sa likod, nakayuko at sumilip sa ilalim ng trailer. Doon ko nakita ang isang taong nakatayo mismo sa likod ng truck at ang kotse niya ay nakaparada sa likod na patay ang mga ilaw. Parang may nagyelong takot na umakyat mula sa paa ko hanggang ulo. Hindi na ako lumapit pa. Sa halip, sumigaw ako ng malakas kahit nanginginig ang boses ko. Para bang iyon ang hudyat, mabilis siyang tumakbo papunta sa kotse at humarurot palayo. Nang tingnan ko ang pinto ng trailer, nakita ko ang mga gasgas at bakas ng pilit na pagbukas, malinaw na may sinubukan siyang gawin. Wala akong ibang truck sa paligid na makakatulong. Kaya matapos ang ilang minuto ng pag-iisip, nagpasya akong huwag nang manatili pa roon at bumalik na lang sa daan. Wala nang sumunod na kakaibang nangyari hanggang sa makauwi ako, pero hanggang ngayon, iyon pa rin ang pinaka-nakakatakot na karanasan ko bilang truck driver. Kahit ilang taon na ang lumipas, may mga gabi pa rin na pakiramdam ko may sasakyang sumusunod sa akin, tahimik lang, nag-aabang sa tamang sandali. Noong nakaraang taon, dumalo ako sa isang sikat na concert sa South Side ng Chicago kasama ang dalawa kong kaibigan. Alam naman ng karamihan na medyo delikado ang lugar na yon, mataas ang crime rate at maraming kwento ng karahasan, pero mura ang tickets at sobrang dami ng tao ang inaasahang pupunta. Dahil doon, naniwala kaming magiging ligtas kami, lalo na't magkakasama naman kami at diretsyo lang sana ang uwi pagkatapos ng concert. Natapos ang concert bandang 10:00 ng gabi. Masaya kami, pagod pero punong-puno ng adrenaline. Ang problema lang, paglabas namin ng parking area, sobrang lala ng traffic. Halos hindi gumagalaw ang mga sasakyan. Ilang minuto ang lumipas, naging kalahating oras, pero parang nasa iisang lugar pa rin kami. Doon na nagsimulang maghanap ng ibang ruta ang isa kong kaibigan gamit ang phone niya, umaasang may mas mabilis na daan pauwi. May nakita siyang alternatibong ruta na dadaan daw sa mga residential streets at posibleng makaiwas sa traffic.
Matapos ang kaunting pag-aalinlangan, nagpasya kaming subukan. Lumiko kami palabas ng main road at pumasok sa mas makikitid at mas madidilim na mga kalsada. Doon pa lang, ramdam ko na ang kakaibang pakiramdam. Maraming tao ang nasa labas kahit gabi na, may nakatayo sa mga bakuran, may naglalakad sa gilid ng kalsada. Hindi ito normal para sa amin, lalo na kung ikukumpara sa lugar na pinanggalingan namin. Habang patuloy kaming nagmamaneho, napansin naming halos wala na kaming nakikitang ibang sasakyan. Parang kami na lang ang gumagalaw sa buong neighborhood. Mas lalo kaming kinabahan nang mapansin naming ang mga taong nasa labas ay tumitigil at tumitingin sa amin habang dumaraan kami, parang minamatyagan ang bawat galaw ng kotse. Ilang minuto pa ang lumipas nang may makita kami sa dulo ng kalsada, isang kotse na nakaparada ng pahalang, nakaharang sa parehong linya ng daan. Agad akong huminto at umatras pabalik sa pinanggalingan naming kalsada. Walang nagsalita sa loob ng sasakyan, pero ramdam naming lahat ang tensyon. Sinubukan naming maghanap ng ibang paraan palabas, umaasang makakarating kami sa mas maliwanag at mataong lugar. Pero ilang segundo lang ang lumipas, muli na naman kaming napunta sa isang kalsada na may parehong eksena, isa na namang kotse ang nakaharang, pahalang ulit, tahimik at madilim. Huminto ako at nagkatinginan kaming tatlo, halatang walang ideya kung ano ang gagawin. Sobrang dilim at hindi namin makita kung may tao sa loob ng kotse, kaya ayaw naming lumapit. Habang nag-uusap kami, biglang may dalawang lalaking lumabas mula sa isa sa mga bahay sa gilid ng kalsada. Ang isa ay tumayo sa likod ng nakaharang na kotse, habang ang isa naman ay dahan-dahang lumapit sa bintana ng driver's side. Senyales niya sa akin na ibaba ang bintana. Kinabahan ako pero ibinaba ko ito ng kaunti lang. Sinilip niya ang loob ng sasakyan, isa-isa kaming tiningnan, parang sinusuri kung ilan kami at kung sino kami. Tinanong niya kung saan kami papunta. Pabalik lang sa highway, sagot ko, pilit pinapakalma ang boses ko. Tumango siya at sumulyap sa kasama niya na nagsimulang lumapit sa passenger side. Sa sandaling iyon, parang huminto ang oras. Tahimik ang paligid, walang gumagalaw at ramdam ko ang bigat ng tensyon sa hangin. Bigla na lang, sabay nilang hinawakan ang mga hawakan ng pinto at pilit itong binuksan. Nagsigawan ang mga kaibigan ko. Agad kong inilagay sa reverse ang sasakyan at inapakan ang silinyador. Habang umaatras kami, sinubukan ng isang lalaki na ipasok ang braso niya sa maliit na siwang ng bintana. Saglit siyang naipit, pero nang mas lalo kong atrasan ang kotse, napabitaw siya at bumagsak sa kalsada. Hindi na ako nagdalawang isip. Umikot ako at humarurot pabalik sa dinaanan namin, kahit pa alam naming traffic ang babalikan namin. Nanginginig ang buong katawan ko, hirap akong kontrolin ang manibela dahil sa takot. Walang nagsalita sa amin sa loob ng ilang minuto. Lahat kami ay tahimik, sinusubukang iproseso ang nangyari. Sa huli, nagpasya kaming bumalik na lang sa main road at magtiis sa traffic kaysa malagay ulit sa ganong sitwasyon. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung ano ang maaaring nangyari kung hindi nakalock ang mga pinto namin o kung nag-atubili pa ako kahit ilang segundo lang. Sigurado ako, hindi na kami makakaalis doon ng buo. Mula noon, natutunan kong minsan, mas mabuti pang maghintay sa trapiko kaysa pumasok sa isang shortcut na hindi mo alam kung saan ka dadalhin.